sino ka nga ba before ka maging CEO and founder ng Loki E-Commerce and Nebron? Isa lang akong bata na ambisyoso. Saan ba nagmula yung pagiging ambisyoso mo? Parang ayoko ng ganito ako. Ingitero ako pero in a positive way. in a positive way Parang naman. na-inspire ka. Actually, pala ako. 7 years ako sa high school. Paano nangyari yon? May biglang nag-stop na kailangan ko ayusin yung buhay ko. Ayoko nang maging empleyado. So nagsipag ka na? Nagsipag talaga ako. Nakakapagod eh. Paano ka naman napunta sa e-commerce? Alam ko na agad na para sa akin to. Isa lang talaga yung gusto ko. Gusto ko makapasok dyan sa e-commerce na yan. Wala na akong pakisasabihin nila. Eto na. Dito na ako yayaman. As business owners, parang malikot ang mga utak natin, di ba? Ano ba yung benefits nito compare sa ordinary TV? Para ka nang may projector, meron ka ng TV at may computer ka na. Oo. At may whiteboard ka pa. Marami siya talagang pwedeng gawin. Kailangan ko yan. Kala ko dati, madali lang. Nasa bahay ka lang, nag-scroll ka na naman ng social media mo, tumutok at manood ka ng Evitalk Podcast at manalo ng 200 GCash prize. Itag ang 5 friends, react and share, at i-comment ang hashtag Evitalk Podcast. Ano bang hinihintay mo? Sali na! Isang magandang araw sa ating mga ka-Evi viewers na nanonood sa ating mga online platforms. Welcome to Evitalk Podcast Season 3. My name is Miss Joycey. I'm here to inspire and make a big change in your life. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming Evitalk Podcast simula pa ng 2022 up until now. Maraming salamat mga ka-Evi dahil Season 3 na tayo at damang-dama namin ang inyong suporta. Kaya ano bang inaantay nyo? Tumutok at i-share ang live na ito. Excited na ba kayo kung sino ang ating Evi guest for today? Alam ko, marami na nag-aabang sa kanya. He is the handsome founder of Loki E-Commerce Business and Nebron. Let us all welcome Mr. Renel Ron de la Peña. Batiin mo naman, Ron, ang ating mga Evi viewers na nanonood sa ating Evitalk Podcast. Greetings everyone sa mga Evi viewers na nanonood consistently ng Evitalk. Thank you. Binabati ko yung wife ko. Alam ko, na siya dito before and sa Loki rin, sa Loki team, binabati ko. And syempre sa parents ko, hello. Ayan. Hello po sa inyo. And Ron, thank you so much kasi sobrang grateful namin na nandito ka ngayon sa Evitalk Podcast kasi alam kong sobrang busy nyo pero nabigyan nyo ng time ang Evitalk Podcast para makapag-share ka ng inspiring story mo. And syempre, yung iyong bagong-bagong products na nilaunch. And Ron, marami nang excited na makilala ka. Kung sino ka nga ba before ka maging CEO and founder ng Loki E-Commerce and Nebron? Actually, isa lang akong bata na ambisyoso. And I grew up sa Tondo. Medyo hindi ganun kaganda yung buhay. And experience namin na magigising ako ng morning kasi walang kuryente, walang electric fan, ganyan. Tapos kailangan ko rin mag-igib araw-araw. Yun, galing talaga kami sa hindi okay na status sa buhay. And actually pala ako, 7 years ako sa high school. 7 years? Paano nangyari yon? Kasi sa amin sa Tondo, medyo may mga may mga nabarkada, let's say na sabi natin na barkada. Yan, nandyan yung games, Dota dati, and napabisyo rin, alak, na naka-apekto, na hindi ko agad natapos yung high school ko and naging pasaway talaga. Eventually, bigla na lang na-realize ko na hindi ako kontento kung anong status namin, ng pamilya namin. Dati kasi parang kahit anong sa akin parang kahit anong sabihin ng parents ko sa akin dati na mag-aral ka, pagalitan ako ng parang nagre-resist ako palagi na hindi ako nakikinig. Pero parang
may biglang nag-stop na kailangan ko ayusin yung buhay ko. Yan. So, ayan, I decided na mag-college. Yan, nakagraduate ako ng high school. And then, bago ako mag-college, nagtrabaho ako sa Recto. Nagtitinda ako ng mga, nasign ako sa mga nagtitinda ng mga pantalon, ganyan. Nahira ko dun as seasonal employee. And then, parang yung kanta nun na sa akin, parang 5 kanta lang na pang Christmas. Tapos nakatulala lang ako na nagtutupi ng pantalon. Sabi ko, parang ayoko ng ganito. Ako. After nun is, nag-work pa pala ako second sa sa SM. Ayun, nag-work ako sa SM as ang in-applyan ko talaga is salesman. Sobrang payat ko pa nun, sobrang itim ko pa nun. Parang dinala ako sa sa warehouse. Doon ako inassign. And then meron akong isang story doon na hindi ko makakalimutan talaga, na ayun din talaga yung breakthrough ko or realization ko, malaking impact sa akin yung hindi magandang experience sa akin noon before is kasi hindi ako familiar na bawal palang mag-absent pag birthday. Oo. So yun, nagpaalam ako sa manager ko. Sabi ko, ma'am, absent po ako bukas. Tapos tanong niya kung bakit. Sabi ko kasi, birthday ko po kasi bukas. Oo. Tapos ang ginawa ng manager ko noon, kasi sa warehouse na yun, magkakatabi iba't ibang manager. May manager ng damit, manager ng mga beauty products. Tinawag niya yun, siguro mga 6 silang managers nun. Tinawag, pinapalapit sa amin. Tapos sabi niya, kinuwento niya na, tignan niyo to. Nagpapaalam, absent daw siya bukas. Yung mga co-managers niya, sabi, bakit? Sabi, birthday daw niya kasi. So yun, nagtawanan sila, pati yung mga employees na iba doon. So, sila masaya. Ako, parang nalungkot, napahiya. Ba't ka nalungkot nung time na yun? Kasi actually, syempre, diba, first time mo na mag-work and then, yun talaga hindi kasi reason talaga yung birthday. Pero for you, bakit ka nalungkot? Ano yung parang something na, bakit para sa'yo special ang birthday? Una kasi syempre kahit yung family ko na pinanggalingan, hindi kami, wala kami ganong pera. Pero, family-oriented talaga kami. Mahal namin yung isa't isa, buong pamilya, and every birthdays talagang sineselebrate namin. Kahit sobrang simple lang. Hindi ko alam na parang nakakatawa yata sa kanila or bawal pala yun or hindi valid reason yung ganun na birthday para umabsent. So nalungkot ako kasi hindi ako sanay. Hindi ako sanay na hindi magse-celebrate ng birthday kahit simpleng Jollibee lang before or kumain sa restaurant na Ano naging impact sa'yo nun? Sabi ko sa sarili ko, ayoko maging ayoko nang maging empleyado. Aside dun, syempre, nag-start muna ako, nag-college muna ako. Oo. Pero certain talaga ako na after kong tapusin yung college, is magiging talaga ako, magiging business owner. And hindi makukontento, itutuloy ko pa rin yung pagiging ambisyoso ko. Oo. Saan ba nagmula yung pagiging ambisyoso mo? Ayun kasi ugali ko dati is talagang inggitero ako pero in a positive way. in a positive way Parang naman. na-inspire ka. Oo, pag may nakikita ako, like dati sa mga family gathering, di ba? Oo. Tignan mo to si nakagraduate na. Tignan mo to, nakakotse na. Parang gusto ko rin ma-feel, gusto ko maramdaman na parang pinagmamalaki ka rin. Di ba? And yun, una kong business is parisan. Nagtayo ako ng parisan. Dati kasi yung trabaho ko na IT is work from home siya. And then, habang work from home yun, pinagsasabay ko yung yung parisan ko. And then, naging successful ba yung parisan? Yun lang, hindi. Yung parisan na yun is hanggang 3 months lang. Nakakapagod eh. Parang, kala ko dati, madali lang. Kasi ang nakikita ko lang, yung front lang yung pagbebenta. Pero yung sa may back end, yung mamamalengke ka, maghihiwa ka, magpe-prepare ka ng kung ano-ano.
Lahat ikaw gumagawa nun? Hindi. Kasama ko si nanay ko. Dalawa kami. So, teamwork kayo ng nanay mo? Teamwork kami ni nanay dun sa may parisan na yun. So, pag na-prepare na lahat, ay nag-hire ako ng isang taga sa amin lang. Sabi ko, bantayan mo yung parisan ko. Tapos habang ako, nag-work ako as an IT. Ayun yun. Ayun. Paano ka naman napunta sa e-commerce? Actually, hindi muna sa e-commerce. Ayun nga, after kong malugi dun sa may parisan, So nalugi ka? nalugi ako. Oo. Nalugi. Kasi? Yung tinabihan ko kasi noon, ang lakas ng parisan sa amin. Lugi yung Lakas na loob mo. parang sama ng loob ko Oo, parang malakas. Nakita mo yung potential ng business. Oo. Oo. Kaso nung tinabihan ko siya, napanghinaan ako ng loob kasi halos lahat ng mga tao sa amin, doon kumakain sa katabi kong parisan. Sabi ko, hirap naman din. Oo. And then, after noon yun, nung sinara ko siya, doon na nauso yung mga parang kung ano yung mga way pa para kumita online. Nag-search ako. Parang how to get money online sa Google dati. Ang unang lumabas talaga sa akin is yung crypto and sa stock market. Yan. Yung pera ko noon, 20,000, nasunog lang din agad. Kasi hindi ko, parang volatile, mahirap din. So, nalugi rin ako doon. Yan, yung NFT, sa Axie. So parang nahook ka rin sa mga ganong business online? Nahook ako and syempre, out of desperation na lang din. Gusto kong umangat sa buhay, gusto kong matutunan yung mga bagay-bagay. Ininvest ko sa mga ganon din, nasunog din. Nasunog lang. And ang next ko nun is yung e-commerce. Yan, may lumabas sa akin, natamaan ako ng algorithm ng e-commerce. So, siyempre, curious ulit and willing matuto, willing baguhin yung buhay. Nag-chat ako dun sa coach ko na yon, una kong coach. Sa kanya ako natuto ng Shopee, Lazada, TikTok. Yan, ayun doon ako nag-start ng una. And then, ang unang product ko nun is apple cider gummies na in-import ko pa sa Alibaba dati. Wow. So parang along the way, andun talaga yung pag-explore mo kasi nga ambisyoso ka. Naghahanap ka talaga ng mga ways para makuha mo yung pangarap mo. Oo, parang malayo sa skill ko yun. IT graduate ako. Pero syempre, kung gusto mo naman talagang magbago yung buhay mo, gusto mo makaalis sa hirap, parang gagawin mo lahat. Ron, balikan natin yung story mo, di ba? Nabanggit mo kanina, 7 years ka sa high school. Ano yung reason? Bakit, di ba, pag na parang nagbubulakbul na, parang nakakatamad na ayoko na mag-aral. Pero nag-aral ka pa din di ba? Ng IT. Sabi kasi kami ng panganay ko noon, yung panganay ko noon that time, panganay namin noon that time. Nakapatid. Panganay namin na kapatid noon that time is nag-aaral siya. Graduating na siya ng criminology. And sa private school siya nag-aaral noon. Sabi ko, tayo magka-college ako, dito ako. Sabi ko, gusto ko sa private school. Na-reject ako ng tatay ko kasi yung pera namin noon, parang kapos yung pera. Kapos yung pera ng tatay ko noon. And yung pera na gagamitin niya noon is para sa kuya ko kasi graduating na magpupulis na siya. So, makitig pa ako that time, nagtampo ako. Hindi ko pa maintindihan na... Siyempre, hindi mo pa alam. Oo. Kung ano yung reality talaga ng life. Diba? Ano na yung ginawa mo that time? Yun, nag-initiate ako sa tatay ko. Sabi ko, mag-aral ako kahit saan, kahit public school. Yun, nag-enroll ako sa UDM dito sa malapit sa City Hall sa Manila. Dati consistent ako nung high school, 75, 76. Pinakamataas ko dati, 76. Tuwan-tuwa pag may 77. Ganun yung grades ko dati nung high school ako. Pero yun, automatic. Nung pagsampa ko ng first year college dun sa Manila, average ko nun 87 agad. Tapos nun, second year ko, naging Dean's Lister ako. Wow! Oo, naging Dean's Lister ka na. Dating bulakbol. Oo nga So, nagsipag ka na? Nagsipag talaga ako. Parang compare dun sa talagang kahit murahin nga ako dati ng parents ko o kaya pilitin pumasok, pilitin mag-aral. Siyempre, alam naman natin, siyempre, gusto lang naman nila ng magandang buhay para sa atin. Talagang, doon ko naramdaman yung, talagang seryoso sa pag-aaral. And minsan rin ako,
nadadown din ako kasi pilit lang mag-aral, ganyan. Kasi syempre, parang may judgment na gano'n. Yung tanda mo na, Oo. parang tanda mo na, kaklase ka pa lang namin, parang gano'n. Yun, yung pride ko rin na sabi ko sasabay ako sa mga to, gagalingin ko. And nung thesis namin, talagang inako ko siya. Kasi ang thesis namin nun, dalawang part, isang documentation and isang programming talaga. Gagawa ka ng application. Gumawa ako ng application ng college ako eh. So, talagang inako ko siya. Na-stretch talaga ako ng sobra. Kasi ako talaga yung nag-code nun. And ang dami kong natutunan doon. Na-inspire ako sa story mo. Kasi, syempre, alam naman natin, pag nasabihan tayo ng bulakbol, parang manghihinaan na ng loob. Nung 7 years ka na hindi ka continuous na nag-aaral, kung sino kasi yung nakakasama mo, yun yung nangyari sa'yo, di ba? Kasi you chose differently. Nung ikaw na yung nag-decide, kasi narinig ko kanina, dito ako kasi sama ako dito. Ano yung malalang influence sa'yo? Dami. Una, yung first year ako is natuto agad mag-yosi, natuto agad mag-alak. And experience ko rin during high school days ko. Nakikipagbatuan kami ng bote. Especially sa Tondo, yung talagang rambulan. Yan, napasama tayo sa ganon. And then, parang wala akong masyadong nagawa that time. Kasi yun yung circle ko, yun yung environment na meron ako. And somehow, thankful pa rin na naranasan ko and natutunan ko siya, na-experience ko. Para sa akin, ang mahalaga naman is hindi ako nag-stay sa ganon. Yes. Ano yung natutunan mo with that situation na hindi mo dinala nung nag-aral ka ng college as an IT? Wala akong natutunan doon na maganda kasi puro bad experience eh. Yes. Pero ang realization ko talaga isang dami. Na wala talaga tayong control kasi kung saan mo gustong ipanganak. Wala kang control kung saan lugar, kung anong status ng parents mo, or complete ba dapat yung parents. Wala tayong control doon eh. Ang meron tayong control talaga is kung paano natin gagawin yung mga next level natin. Kung mag-i-stay ba tayo sa pagiging salbahe, pagiging pasaway, or mag-learn ka ng skill and matututunan mo yung ibang bagay, tapos mas mag-grow ka pa. Oo. And then, nung nakagraduate ka, nagkaroon ka na ng magandang trabaho. Una kong trabaho sa yung pagka-graduate ko na to naging IT na ako sa isang Pogo. IT support ako doon. And yun, gumagawa ako ng nun, nagpo-connect ako ng mga internet, nag-route ako, nagpo-config ako ng mga router, switches, ayun yung ginagawa ko nun. Dahil nga doon, parang ugali ko na maging ambisyoso, nag-request ako nun sa manager ko, sabi ko sa manager ko, gusto ko maging night shift ako. Gusto ko maging night shift ako. Para wala masyadong istorbo sa akin kasi gusto ko mag-take ng exam sa yung Cisco certification tsaka Microsoft certification yung tinake ko nun nung nagtatrabaho ako. Parang alam ko na kailangan ko siyang i-take para mag-level up ako. Parang 16,000 pa lang sahod ko noon, tapos ang bayad dun sa exam na yun is 21,000. Ba't ka nag-take nun? Ambisyoso. Oo. Ano ba yung benefits ng Cisco sa mga IT? Sa IT, yung Cisco certification na yun is credential siya na mag-level up ka and mas madaling ma-hire. Ayun, parang additional siya na credential and skill kung gusto mong mag-level up. Ayun yung talagang plan ko nun na after ko mapasa yun, dilipat ako ng company para mas malaki yung sahod ko. And nalipat ako sa nakahanap ka agad ng bagong trabaho after nun. Nalipat ako sa ng company is Myeondu, is parang siya, para partner siya ng Globe. So na-assign ako sa Globe. Network engineer ako doon. Tapos nung nag-start ako doon, doon na nagkaroon ng ayun yung pandemic. So, naging ambisyoso na naman ako. Marami akong time, work from home lang. So, doon, ginamit ko yung oras na yun, yung mga extra time doon para magtayo ng parisan.
Ayun yun. Ayun, oo. Doon Habang nag-work from home ka, nagparesan. Kaso nalugi naman si paresan. tapos nalugi naman. Oo. And then, yun nga, kaka-explore mo, nagkaroon ka na ng e-commerce business. Yun. Yun, tinamaan ako ng algorithm nga nun. Nung nag-inquire ako sa kanya nun, ang bayad sa course niya is 8,000. Yan, yung unang coach ko sa e-commerce. Sabi ko sa coach na yan, hingi akong discount. Sabi niya sa akin, naalala ko, sige, bigyan mo ako ng reason bakit kita bibigyan ng discount. Bakit ibibigay ko sa iyo yung course ko ng 3,000. Bigyan ko daw siya ng reason. Inuno ko nga yun sa wife ko na sabi ko, okay na ba to, send ko? Inaawat niya pa ako nun. Sabi, wag mong isend. Wala ka namang tinirang kumbaga magtira ka ng hiya or dignidad sa sarili bago mo isend dyan. Kasi di ko na mabanggit kasi pero ang talaga ng mga pinagsasabi ko doon para lang mapagbigyan niya. Ayun, hindi ko sinunod yung wife ko. Diba? Sinend ko pa rin. Sabi ko, bahala na. So, yun. After nun, tuwan-tuwa ako kasi sinend niya yung QR code niya. Sabi ko, sige, send mo dito yung 3,000. Papasok kita sa group ko. Yun na yung start ko ng e-commerce journey ko. Oo. And nung moment na yon, nung time na nag-chat ka ng mahaba, parang realization mo after mo na ginawa yun. Kasi it's either mapahiya ka or yun nga, i-reject ka. Diba? Sa akin nung panahon na yun, kung naalala ko pa nung panahon na yun, nung ginagawa ko yung message niya, wala na akong pakisasabihin nila. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng coach na yun. Wala na rin akong pakialam kung tatawanan ako or isa lang talaga yung gusto ko. Gusto ko makapasok dyan sa e-commerce na yan. Kasi nung mga panahon na yun, sobrang putok din ng e-commerce. Parang same lang din yung e-commerce tsaka crypto. Pareha silang sikat nung panahon na yun. And na-witness mo na marami kasing kumikita ng maganda. Kaya gusto mo makapasok nung time na yun. Oo. For you, nung na-receive mo siya, pinanghawakan mo ba kasi parang hindi man siya pera, pero yung effort na nag-compose ka ng message, it's either mapahiya ako, at least you do it. Diba? Ano yung parang, sa sarili mo na with that decision, na para sa sarili mo, na ginawa mo, eto ka na ngayon, di ba? Oo nga. Una, siyempre, nung panahon na yun, yung nakapasok na ako sa community niya, after namin mag-usap ng coach na yun, nung wife ko, nag-usap kami hanggang umaga. Hanggang 7 a.m. Daldal ako ng daldal sa kanya. Ako, excited ako. Hindi ko sasayangin to. Parang na-excite na ako. Yung videos na sinend sa akin, pinapanood ko agad. Talagang alam ko na agad na para sa akin to. Yes. And nung inaaral ko siya, yung intro pa lang kung ano yung e-commerce, okay, sige. Parang decided ako, ito yun. Oo. Ito yung para sa akin. And yun, talagang tinuloy-tuloy ko na. Oo. Tsaka it's more than the money. And nakakatuwa lang na marinig yung story mo. Kasi nakaka-inspire. Kasi right now, maraming nag-e-commerce. And marami ang binibigyan ng opportunity na libre. Ngayon kasi, nasasayangan lang ako sa iba na parang, eto na, binibigay na yung papaano mag-e-commerce, nasa YouTube na. Kasi before, wala sa YouTube yung papaano mag-Lazada, Shopee, TikTok, or Facebook man yan. Ngayon, mariresearch mo na, iba talaga kasi pag may bayad. Sa akin, yun nga, na-realize ko nung pagkasabi mo ngayon. Kung i-compare ko nga siya sa ngayon, sobrang ang dami nga rin pala talagang opportunity, especially sa mga gustong mag-start ng e-commerce. Sobrang andyan na lahat. Dati nga wala pang ChatGPT. Yes. Ngayon may ChatGPT na, tas ang daming nagpo-provide ng ng libreng e-commerce na training, mastermind. Nakakatuwa rin din yung mga coaches ngayon, yung mga nagbibigay ng value. Kasi yun din yung isa kong balak gawin soon. Magtuturo rin ako. Ngayon nagagawa ko siya pero sa more on sa circle lang, sa community lang. Pero iba pa rin siyempre yung talagang marami kang matutulungan na gusto mag-e-commerce. Parang minsan kasi mas binavalue yung yung talagang nagbigay ka ng pera. Yes. So during our conversation nga ngayon, ang na-realize ko talaga, nasa sa tao din. Kasi actually ngayon, kasi kung sabihin natin nagbayad, kasi hindi rin naman inaral. Kasi meron din mga nagpe-fail. Nagbayad, pero hindi naman dinerecho yung pag-aaral. Sinisi sa coach. Ngayon kasi,
ang gusto ko lang ma-share sa ating mga viewers na i-maximize niyo yung potential na meron tayo ngayon kasi may AI na, tapos pwede nang ilatag sa'yo, join with the community, mas madali mo nang matututunan yung mga bagay na gusto mong tahakin. Oo. Ron, ano yung pinaka-unexpected breakthrough mo sa pag-online mo sa e-commerce na masasabi mo, eto na, dito na ako yayaman. Di ba? Kasi ambisyoso ka eh, dito na ako yayaman. Sa akin, nung yun nga, sa may apple cider gummy na product namin, nabili ko lang siya dati, sa China, sa Alibaba, bili ko lang doon dati, 120 pesos. Landed cost na yun. Oo. Tapos nabibenta namin siya sa Shopee, Lazada, TikTok ng 690 pesos. Sabi ko, wow, laki parang that time parang isa lang bumili sa akin, parang sahod na ng sahod ko na dati ng minimum wage. Sabi ko, ito na yun. Tapos na-orderan na kami ng 10 pieces, 20 pieces. Sabi ko, ito na yun parang kailangan ko na lang kailangan ko na lang galingan, kailangan ko na lang talagang mas tuunan ng pansin. Pero nung nangyari talaga yun, sabi ko, talagang napapikit na lang ako. Naging, sobrang saya namin mag-asawa. Na sabi ko, ito pala Bumulusok talaga yung orders. Oo, bumulusok talaga nung panahon na yun. Paano mo nasimulan itong Nebron? Itong brand na Nebron? Bakit ka, di ba, ang layo naman ng mga products na binibenta mo online. Pero bakit ngayon, nung nagkaroon ka na ng chance na magkaroon ng sariling brand, bakit TV ang naisip mo? Okay. Pero hindi to ordinary TV na i-share natin mamaya sa mga viewers natin. Una kasi, 5 years na ako sa e-commerce. And ang dami ko na talagang, sobrang dami ko na ng klase ng product na nabenta. Kumbaga kahit anong product sa online yan, mga kawali, ganyan, knife, nabibenta namin yan sa Facebook noon. Then na-realize ko, what more, itry ko kaya na sarili ko ng brand yung yung ibebenta ko. And then syempre, nag-start din itong Nebron is kasi naniniwala ako yung mga Pilipino may first world na talent, 'di ba? Yung mga Pilipino sobrang creative, sobrang galing, sobrang sipag, and especially yung mga attitude ng mga Pilipino na kahit alam mo yun, kahit yung sa iba sa OFW, kahit may mga challenges na nangyayari, talagang nagtatrabaho ng maayos. And then syempre, as an IT ako, programmer ako, profession ko yun bago ako mag-business. Talagang enthusiast ako sa mga technology. Passionate ako sa talaga. Oo. Mahilig ka talagang mag-check ng mga specs, ng mga appliances, ng mga computers, laptops. Oo. Kasi ako gamer, geek. Talagang, yung mga specs ng laptop, cellphone, mahilig ako dyan. Oo. And syempre, nakakatuwa rin na ang bilis ng growth ng ng technology. Oo. Kumbaga, ilang years behind pa nga tayo sa ibang bansa. Pero dito pa lang, sa atin pa lang, ramdam mo na yung yung growth Tsaka kung paano ko ina-admire yung technology, baguhin yung mundo. Oo. 'Di ba? Na lang talaga, natutuwa ako doon. Ako, as business owners, parang malikot ang mga utak natin, 'di ba? Ang dami nating ideas, ang dami nating creative ideas na gustong i-execute. Pero syempre, nagmumula yan sa meetings. Meetings, trainings, 'di ba, sa mentoring, brainstorming. So, ayun yung inspiration ko sa Nebron. So, dito sa brand mo, ano ba yung, actually, meron naman akong TCL. Pero ba't ako bibili ng Nebron? Ano ba yung unique sa Nebron? Ang Pilipino, talagang naturally talented talaga. Kailangan lang ng right tool. Kahit gaano tayo kagaling as bilang Pilipino, ang galing natin, skilled tayo. Pero yung tools na ginagamit natin is limited or traditional. Parang napuputol dun yung yung potential natin di ba? Oo. Compare lang, ito sa likod natin, ayan, ang TV namin. Okay. At ang dami namang brands ng TV. Etong Nebron, ano ba yung benefits nito compare sa ordinary TV? Hi everyone, I'm Ron, and right now ipapakita ko sa inyo kung ano pa ba yung mga kayang gawin ng Nebron. Tara, check natin. So, una, merong dalawang OS or operating system si Nebron, isang Android para ka naka-tablet, and yung isa naman is Windows para ka naka-computer. And by the way, yung Windows
pala niya is naka Intel i7 na siya. So, sobrang bilis niya. So, yan. Nandito tayo sa Android mode. So, punta tayo sa notes. If ever na gusto mong para kang merong whiteboard. Ayan, dito ko maglagay ng mga gusto niyong pag-meetingan. Yan, lagay mo. For example, may sales plan kayo for 2026. And et cetera. And pwede pa pang palitan pala yung nito, yung kulay ng fonts. Pwede mo ring lakihan yung kulay. Pwede mong lakihan yung brush mo, pwede mong palitan yung kulay. And just like our whiteboards, 'di ba may mga pages tayo na nililipat-lipat. Meron din dito. Ito, click mo lang tong add. So ito naman yung number 2 kunyari. And next tayo add ulit tayo. So ito naman si number 3 kunyari, pangatlong topic niya na. So, pwede kang bumalik. Ayan, si number 2. So, balik tayo sa number 1. First page, pwede kang bumalik. And, yun, pag nagkamali, syempre, pwede naman nating i-erase ng ganito. 'Di ba? Hindi na makalat, hindi madumi sa kamay. Pwede mong i-share. Pwedeng kunin ng team mo or yung mga audience mo yung nakalagay dito by just using the QR code lang. So yun, isa pa lang to sa pwedeng gawin ng Lebron and nasa Android mode pa lang tayo. So punta tayo ulit sa home. Yan, pwede kang mag-present dito. Yan, marami application, pwede ka rin mag-browse. Pero hindi na ako mag-deep dive dyan sa Android mode kasi ang powerful na features ng Lebron is yung computer mode niya. So lipat lang tayo, isang click mo lang. Meron ditong Windows icon. Click mo lang yan. And maglo-load na siya papunta doon sa computer mode. Yan. So, meron ka ng computer na touchscreen na malaki. So, alam ko meron sa inyo gumagamit pa ng laptops, naka i3, naka i5. Alam ko, gumagana pa sila. Pero imagine yung i7 na, di ba? So, dito, ayan, na-open natin yung browser. So, may keyboard dito. Yan. Pwede kang mag-type na para kang nagko-computer lang. Yan, type mo dyan YouTube, for example. And eto, may mga features siya dito. Una is yung timer. Yan. Pwede kang mag-open ng timer. And set natin, for example, magmi-meeting ka ng 1 oras lang. Pwede natin i-start dyan. And then, lagyan natin dyan. So, pwede ka na mag-open ng dito, ng presentation mo. And habang nagpe-present ka, nakikita mo yung time for mindfulness meeting din. Hindi sumobra sa oras. Mas makompress pa yung meeting and mas mas maganda yung kalabasan ng meeting. And isa pa, meron din yung fast file transfer. Yan. Once connected naman to sa Wi-Fi, may lalabas na QR code dito na pwede tayong magpasa. Like for example, yung nanonood, may files na gustong ipasa dito sa Lebron, i-scan niya lang yung QR and then ma-receive na yun dito agad. Sobrang bilis. And then, meron din yung pwedeng mag-cast. And ito, yung poll kit. Yan. Dito naman, ang magandang tulong nito is kung pwede kang gumawa ng poll. Kumbaga, magbobotohan yung team mo. For example, merong isang bagay na hindi nyo mapag-decidean pa and pwedeng bumoto yung team mo. And isa pa, pwedeng anonymous. So, lalabas yung result niyan na hindi mo alam kung sino yung bumoto. And at least malalaman mo kung ano talaga yung honest na suggestion ng team mo. Kasi, di ba may mga team tayo or members tayo na parang nahihiya magsalita sa atin. So, yun, pwede nilang gamitin to if may decision making na nahihirapan. Yeah, may calculator din siya. Pwede to pwede siya split screen. So, habang financial report, yan, pwede kang mag-calculus dito habang pinipresent mo sa kabila yung financial report nyo. Yan, try natin yung i-open sa may camera. Close ko lang to. Yan yung camera. Di ba? Ang linaw. Ang bilis pa ng response rate niya. So, kita yung behind the scene. Yun, para sa mga leaders, educators, trainers, mentors, especially kahit sino na nagbi-business and nagdi-lead ng team,
kailangan nyo talaga i-check yung Nebron kung paano to makakatulong sa team nyo, paano ka makakapag-present ng maganda, and syempre, para makasabay tayo sa technology. Yun lang guys, check nyo. Ron, ano pa ba yung mga benefits ng Nevron? Lalo na ako ay CEO, at the same time, mother din ako. Kasi lahat ng sinabi mo, parang kailangan ko yan. So, ano pa yung mga benefits niya? Una, as a mother muna, Oo. makakatulong to syempre sa kids. Mm-mm. And, ayun, mas ano kasi yung attention, tsaka yung mas gusto ng mga bata ngayon yung more interactive way of learning. Alam ko ang daming website ngayon na for kids na for learnings na rin. So, pwede mo i-access dito kasi meron siyang computer mode eh. Oo. So, i-type mo lang yung website and ayun. And as a CEO naman, sobrang gamit na gamit din to dahil mas hindi na less boring na yung nyo, yung meetings nyo, mas high-tech, and mas mabilis yung pagpe-present nyo ng mga ideas. Pag mag-meeting, mga alignment niyo, mas mabilis mo magagawa dito. And syempre, isa pa, pag may gusto kang i-close na client, kunyari, kasi confidence din to. Yes. Magbibigay din ng confidence sa atin na kung may gusto tayong client na gusto nating i-close. Deal, Oo. Kung magpe-present ka ng ganito, ay nako, bili agad yan. Yes. Kumbaga agad, partner agad siya sa'yo. Kasi kung ipipresent mo nga naman yung service, product mo, using this. So talagang May impress Sold. yung mga clients din. Oo. ah, And ano ba tong Nevron? Isang size lang ba siya ng mga sizes na meron ka sa market now? itong dala ko ngayon, actually ito yung pinakamaliit. Pinakamaliit. Di kasi Pinakamaliit kasya sa pa to. kotse. Di ba? Anong size ba yan? 55 inches. Ito 55 Oo. inches to. Meron 55, 65, 75, 86, 98. Grabe, ang dami na pala. Hindi ko lang Na madala yung sizes, Oo. Hindi ko madala yung yung 98 Oo. laki masyado. And curious lang ako, Ron, kasi syempre, bago siya sa market. So, papaano naman ako, ano yung parang assurance ko pag bumili ako, may warranty ba to? Oo. Buti natanong mo, merong 1-year warranty yan. 1-year warranty and lifetime online support. May team ako para tulungan ka. And kung paano mo pa mas maximize yung Nebron. And kung yung mga application niya, saan siya magagamit. And kung ano yung mga right application para mas magamit mo siya ng mas maayos. Pag bumili ka kasi sa amin, i-deliver mismo sa inyo, i-deliver, and merong akong team na magde-demo. Oo. So, i-install nyo na din? Install na rin, kompleto yan. Wow. I-demo rin namin, papademo rin namin sa inyo. I-demo rin namin sa inyo. And meron pa kasi kung isa dyan na ibibigay na learning material. As business owner kasi gusto natin yung mga yung mga key player natin kaya na rin di ba? Kaya na rin mag-meeting mag-isa. Yeah. So, as business owner, sa akin is desire ko 'yon noon na yung key players ko kayang mag-facilitate ng sariling meeting. Yes. So, magpo-provide din ako ng tools and learning material or templates kung paano magra-run ng meeting. Ito is, nagsusulat ako, ito naman is video. So, pwede. kaya din. Pwede. Wow. Ayun, isa yan sa maraming features niya. Oo. Yung split screen. Katulad ko, kunyari, nagre-report kami ng accounting, pwede Oo. dito calculator. And then dito is the Excel sheet. Pwede. Wow, nice. Habang nakabukas yung Google Sheet nyo, may calculator ka, meron Tsaka ka. touch screen ba siya? Touchscreen yan. Wow, nice. And marami. Meron pa siyang, may camera siya. So, pwede kang mag-Google Meet, pwede kang mag-Zoom dyan. Ganyan kalaki, mag-Zoom ka dyan. Oo. And meron din siya na, meron din siyang timer na para sa, isa sa akin is, para isa sa pinakamahalaga sa akin feature, yun yung timer na yun. Para mindfulness sa pag-meeting. Kasi pag nag-meeting tayo, daldal tayo ng daldal, hindi na natin na yung oras. Ang ganda. Lalo na yung sinabi mo meron siyang camera. Kasi minsan sa meeting, kunyari international or kung nasaan ng lugar yung ka-meeting mo, pwedeng yung nagdi-discuss makita with the whole team. Lalo pag malaki yung screen. Tapos picture. Di ba? Pwede rin yung may picture din yan. Parang di ba, para documentation sa mga minutes of the meeting. Yeah. Nakakatuwa. Grabe yung journey mo na parang
hindi ko lang akalain na kaya pala ng isang bata na bulakbol, di ba? Na magkaroon ng sariling brand ng TV. Na-amaze ako talaga with the skills that you have. Kasi marami kasing nagsasabi na kailangan maging magaling ka sa school. Di ba? Pero hindi pala yung sukatan para maging successful ka sa buhay. Depende pa rin yun sa journey na tatahakin mo at yun din, continuous learning and growth nga. Di ba? Napag-usapan natin kanina. Ron, ano yung life lesson na gusto mong ipamana sa mga kabataan na katulad mo noon? Ngayon na naging successful ka sa larangan ng e-commerce. Ano yung gusto mong i-share sa kanila na life lesson? Sa akin kasi, iniwasan ko lang that time is yung maging yung victim mindset na alam ko hindi maganda yung hindi maganda yung naging buhay namin before sa squatters area, sa Tondo, and hindi ganun kami, hindi okay yung financial status namin, pero hindi ko siya iniisip as victim yung sarili ko na ito lang kami. Oo. Hindi. Hanggang dito na lang ako. Oo. Oo. So, ayun ang masasabi ko sa mga nanonood. Kung ano man yung status mo ngayon, kung ano man yung kinalalagyan mo ngayon, wag mo siyang gamitin para i-down lalo yung sarili mo. Pero gamitin mo siya as positive na ayoko sa ganito, gamitin mo yung gawin mo siyang inspiration. Parang sapat na yun bilang inspiration. Kung ayaw mo ng buhay mo ngayon, parang sapat na yun para magsilbing apoy, para mas galingan sa buhay, matuto ng mga skills, instead of na mas malungkot ka lalo. So, Ron, ang ganda ng advice mo sa mga kabataan. No? Marami kasi ngayon, lalo na ngayon, marami nagkaka-problem sa mental health dahil nga sa nakikita nila sa online. So, marami tayong pinagdaanan, kaya napunta tayo dito. So, actually, pwede rin nating i-share sa kanila or advice is continuous nyong i-explore yung sarili nyo. Baka kung hindi ka magaling sa ganitong bagay, baka sa ibang work or ibang sa pag-business ka pala maging successful, di ba? So, yun. And Ron, I have a bonus question. Ayan. Ron, ano yung masasabi mo sa dating bata na paulit-ulit na lang na lumalagapak sa 7 years sa high school? Masasabi mo sa kanya ngayon na may sarili ka ng company and sarili ka ng brand? Ang masasabi ko sa younger self ko is good job. Hindi, I mean good job na in-acknowledge mo yung mga experience mo nung kabataan ka, pinagdaanan mo yung mga bulakbol, ayan, nagloko ka man, or kung ano man yung pinagdaanan mo nung younger self ko, is proud pa rin ako. Kasi hindi siya nanatili kung ano siya dati, kung hanggang hindi siya nakontento and naging ambisyoso, nangarap ng malaki, and proud ako sa kanya. Thank you, Ron, for sharing with us your inspirational story na talaga namang kapupulutan ng aral at pag-asa ng bawat isa. At before ka tuluyan na magpaalam, baka may gusto ka pang batiin at i-promote. If you are a business owner, leader, educator, engineer, doctor, architect, basically lahat, kahit ano, and check nyo yung Lebron. Kontakin nyo ako sa Facebook account ko, Ron De La Peña, and yung contact number ko is 0992-4865-805. And kung gusto mong magpa-demo, personally, puntahan kita dyan. Magde-demo ako sa company mo CEO para makita mo kung ano pa yung mga kayang gawin ng smart board, interactive board natin. Tapos yung Facebook page ko, Lebron Smart Board Philippines. And check nyo rin yung website natin para ma-check nyo yung ibang details. lebronph.com. Yan lang. Thank you, guys. Ayan, thank you so much, Ron. Ang dami naming natutunan sa'yo. Lalo na yung mga EV viewers natin, no? At sa nananalo sa aming pa-Gcash, abangan nyo na lamang sa aming EV Talk podcast page.
I hope may natutunan kayo at na-inspired kayo, lalo na sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Again, my name is Miss Joycey. See you on our next Evitalk Podcast Season 3. Evitalk Podcast would like to thank the following: Evidence Health, Beauty, and Skin Essentials, MacJoy E-Commerce Corporation, J. Caprioli Designs, etc., Bin Pinas Los Baños, Mox Photo and Films, Speedway Business Solutions Corp., We Trade Innovation Solutions, Hello Earpack, Termite Packaging Supplies Trading Incorporated, The Wise Owl Studios, Isopos Global, Ilang Wana Distribution, Misty Beauty Lounge, Skin Amazing, Queen Boss Society, King Boss Club, Gig Sportswear, Manang Aneng, D&M Manufacturing Corporation, Yukon Manila, Divine Touch Makeup Artistry, RF Proactive Marketing Global Incorporated, Aura Beauty and Wellness, Above and Beyond Fitness, JPDM Manufacturing Business Solutions Corporation, Harmony and Wellness, Luna AI Systems, Easy Commerce,